aking sinta. Ano bang meron sa iyo? Pag nakikita ka na, bumabagal ang mundo. Pag ngumingiti ka, para bang may iba. Pag tumitingin sa'kin, mapupungay mong mga mata. Wala akong takas sa nakakalunod mong ganda. Halika nga, tingnan mo lang ang aking mga mata. Huwag kang titingin na sa iba. Akin ka na, wala nang iba. Andito ko hanggang sa ating pagtanda. Mamahalin kita basta't pag nahulog. Nakahawak ako, huwag ka lang bibitaw. Habang buhay na ako'y iyo. March 28, una ako nag-chat sa'yo. Una ka pa lang nag-chat sa akin. Recorded yon. Pero I added you. And eventually, you entertained my invitation for a date. At nung March 15, sabi ko nga, hindi ako expressive, hindi ako sentimental, or hindi ako emotional. Pero March 15, pinakilig mo ko. Kasi you said yes for you to be my girlfriend. Nung sinabi mo na birthday mo, you consider December 13, unang-unang sinabi mo pa lang na December 13, ay considered mo na second birthday mo. Talagang nirecord ko na agad yun. Kasi actually, ito yung isa sa mga fears mo na sabi mo, your health. Kung yun yung isang bagay na mag-hinder sa akin from mag-continue. And I think this is the answer. Is that I consider that birthday really a second life, and also a moment na lalo pa nating i-treasure. And today, you celebrate your 7th birthday, another milestone. Hopefully, you're really surprised. I really plan to have this very simple lang, na tayong dalawa lang sana. Pero naalala ko nun, sabi mo gusto mo ma-meet ko muna yung parents mo bago mo ako sagutin. Ngayon sinigurado ko na nandito na lahat, buong pamilya natin, para ma-witness ito. So will you marry me?
so happy for my daughter. Finally, she will soon be getting married. And yung inaasam-asam niya to have her own family later on, sana nga matupad, magkaroon ng mga bata at magkaroon ng magandang buhay pamilya at magkaroon ng magandang career sila pareho. And I'm so thankful to Marjay for loving my daughter. And I pray that God will give them more happy years of togetherness. Mag-start na mag-blend ng Clamor and Bautista family. And hopefully, this will be the beginning of the forever relationship between these two families. And I'm very glad with my wife and on behalf of my family, pusong anak namin makakaroon ng sariling pamilya and hopefully she will have a sense of belongingness to the Clamor family. Sana at ang mga anak ko ay maging magandang kapalaran. Sana dumating ang araw, sila ay maging mabait sa asawa, yung asawa lang ang minamahal para magtagal. Gusto ko ay magkasama na sila, nag-aalagaan na sila. Kumbaga may mag-aalaga na kay Marjay, may mag-aalaga na kay Tetel, na iba kasi syempre yung kahit meron kang magulang, iba yung mag-asawa. Kaya, basta alam ko, mag-dinner lang, sabi ni ate. Noon na ayaw ko talaga. Sabi ko kala mama, dito na lang ako, hindi na ako sasama. Ang galing ni Papa, na sabi niya, dito ka na lang, gusto mo mag-clinic ka na lang. Tapos sabi ko, oo. Tapos sige, okay lang, sabi. Si Mama, sabi niya, hindi sumama ka na. Para may kasama ka, sabi. Tapos sabi ko, ayoko dito na lang ako, sabi niya. Tapos buong biyahe, sabi ni Papa din, para lang mausap namin daw, may usap daw yung sa boyfriend niya regarding doon. Sabi niya na yung sa mga previous. Sabi ko, yun na lang. Sabi ko pa nga punta na lang ako ng Caloocan, hintayin ko na lang kayo doon. Sabi ko din. Actually, kanina pa naman ako masaya. Pero mas masaya ako ngayon. Ako, actually, na for the past few years with him, sabi ko, eto na to Hindi kami nagkaroon ng away, yung away na hindi kami mag-uusap. Pero nakita ko, eto na. Siguro, at the time na kaming dalawa, nagkakausap, kapag merong mga argue lang, o kaya pag tampuhan, at least na ko siya. Ang pinaka hindi ko makakalimutan, yung nag-seizure ako, naka-duty ako that time. And upon waking up sa ER, I saw him. So sabi ko, na. Kasi, sabi ko, siguro, yun yung parang a blessing in disguise, sabi niya. Ito na, sabi ni Lord. Na, sabi ko nga doon sa kanya kung hindi ka mo kaya, sa ganito ako, hanggang ngayon, pwede na tayong maghiwalay para lang sa kanya. Kasi ang dami kong sakit. Pero sabi niya, sa tingin mo ba, nandito pa ako? Ang dami nangyari sa'yo, pero nandito pa rin ako. Sabi niya, iniisip mo ba, maalis ako? Tapos yun, naiyak ako. Kasi yun naman yung gusto ko. And here, yun lang naman. I'm happy for someone that makes me comfortable. And naiintindihan niya ako in all acts. And hopefully, sana kapag talagang talaga kasal, ganito pa rin. I think Tetel is my answered prayer. Na sabi nga, even my parents, kahit sa parents is really asking a match na kahit paano daw, who can bear me. And I think I saw it with Tetel na being understanding, kind, and of course, very beautiful. Also, kanina nga sabi ko, isa sa mga characteristics namin siguro both
yung being family-oriented. Siguro isa rin yun, hindi ko natanong kay Tetel, pero isa sa mga aspects yun din ni Tetel, bakit siya nagustuhan. At I think, yun din ba? Isa rin ba yun na parang, kaya siguro itong proposal na to, parang I decided to choose it na kasama kayo, kasama yung buong family. Kasi parang I think this will really be a very meaningful proposal if you are all here. So salamat lahat sa buong family Bautista and Clamor. Salamat sa support. Ito ko hanggang sa ating pagtanda.